Pilipinas, una sa ating mga balita. Natuloy na ang ligtas na pagbabalik bansa ng unang batch ng ating mga kababayang naipit sa palitputukan ng Israel at Iran. Ang mga pinakahuling update sa pagpapatuloy ng repatriation efforts ng gobyerno ibabalita live ni Edniel Parosa. Edniel. Ms. Karen at Joel, kaninang umaga sana ang dating ng unang batch ng OFW repatriates mula nang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Pero naantalang lipad ng 31 Pinoy worker dahil sa pansamantalang pagsara sa Qatari airspace bilang pag-ingat sa missiles mula sa Iran. Ang Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakasama rin sa repatriating team. Pinababa sila sa Doha Hamad International Airport kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. Kasama niya ang mga OFWs mula Israel na abot sa 26, 3 mula sa Jordan, 1 mula sa Palestine at 1 mula sa Qatar. Pero pagtiyak ng kalihim, normal lang naging sitwasyon sa paliparan at safe at sound ang mga manggagawang Pilipino sa tulong na rin ng Qatari Interior Ministry. Gayong din, binabantayan ng kagawaran at ng OWA ang kalagayan ng iba pang OFWs na may stranded dahil sa parehong suliranin. Kabilang dito ang dalawang naabutan ni Secretary Kakdak sa Doha na na-miss ang kanilang connecting flight dahil sa insidente. Sabi ng kalihim, nagupta ng mga ahensya ng gobyerno ang rebooking at bagong ticket ng mga Pilipino. Samantala, bago magtanghali oras dito pa rin sa Pilipinas, tuluyan na nakalipad ang team pauwi dito sa bansa. Inasahang haharap sa media si Kakdak at ang buong repatriating team mamayang hapon pagkalapag sa NAIA Terminal o sa Ninoy Aquino International Airport. Nagpahig na rin ang kahamdaan, Joel at Karen, ang Air Force of the Philippines para sa pag-alalay sa pagpapatuloy ng repatriation efforts. Wala nang itaas ang alert level 3 o ang voluntary repatriation lalo na sa bansang Israel. Ito sa Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.